Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Let us not feed the demon. Wag natin pakainin ang demonyo. Pinapakain natin ang demonyo, sabi ni Monsignor Rosete, every time you are unforgiving. Every time hindi tayo magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, we feed the demon. Ano pa yung pagkain ng demonyo? Yung anger, hatred, na puno ng puot yung ating isip at puso. Puno tayo ng galit. So, we feed the demon. Pangatlo, victim mentality. Feeling victim. Wala akong kasalanan. Hindi natin aaminin ang ating mga kasalanan. We feed demons. Okay, ano pa? Fear. Namumuhay tayo sa takot. Ang dami sa atin ang namumuhay sa takot. Kaya nga, malinaw ba yung ano ko bro? Jando? Yes, Klaro ba? yes. Malinaw. So fear. Kung tayo ay namumuhay sa takot mga kapatid, yan. Pinakain natin ang demonyo. Malinaw ba bro, Jando? Yes, malinaw, brother. Pinakain natin yung demonyo. Mataba na mataba yung demonyo. Ano pa? Isolation. No? Parang ano, gagawa tayo ng sariling mundo natin. I-isolate natin ang ating sarili sa mundo. No? Lagi na lang nandyan ka sa kwarto mo, naglalaro ka lang ng duta, naglalaro ka lang ng kahit ano na makasama sa atin. I-isolate natin ang sarili. We are not created by God to be alone. We are social being. Don't forget that we are social. We are created as social being. Isolation. No? Lagi na lang ikaw mag-isa. No? Ano pa yung i-feed ng mabusog yung demonyo? Magical thinking. No? Yung magical na magical na pag-isip. No? Gagaling ka instantly. No? Basta pupunta ka sa amin in the name of Jesus. Gagaling ka. Magical thinking. And superstition. Ano yung superstition? Dahil yung magical thinking is to lead them to falsehood. Yung magical thinking. In the name of Jesus, gagaling kayo lahat. Huwag na kayong pumunta sa doktor. Kapag lalapit kayo sa akin. Ganon. Magical thinking po yun. It feeds demon. Superstition. Yung mga, pamahiin. It feeds demon. Yung narcissistic. No? Yung narcissistic? Yung mga tao na isipin natin na tayo lang ang tama, na feeling victim, tayo lang, yung iba ay ako lang ang wasto, lahat ay nakagawa ng hindi maganda, ako lang ang, parang nakafocus sa sarili. Arrogance.
Oo, lagi kang, ano ba ang Tagalog ng arrogance? Judgmentalism, no? Madali tayong maghusga. Kailangan, anong gawin natin? Let us not feed the demon. Starving out. Let us start starving out the demons. No. 'Di ba? Unforgiveness. No. Make acts of forgiveness. Patawarin natin, humingi din tayo ng tawad. Patawarin din natin yung mga tao na nagkasala sa atin. So, ma-starve yung demonyo, magutuman yung demonyo when we offer forgiveness to those people who offended us. Anger. Let go of inner angers. No? Kailangan iproseso natin ang anger. Normal namang magagalit tayo. Pero hindi normal na buong araw tayo magagalit. Hindi po yan normal. Ephesians chapter 4 verse 26, huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa tayo. Dahil kung galit pa tayo, binigyan mo ng malaking lugar, no, ang demonyo sa puso natin. So let go of inner anger. Victim mentality. Anong gagawin natin? Be grateful. Para ma-starve yung demonyo, para magugutom yung demonyo, be grateful. In all circumstances, in all situation that we are facing, be grateful. No? Kung nagkasakit ka ngayon, Lord, thank you for this illness. Ito po ay binibigay mo sa akin para maging close, more close to you. No? Meron kang lesson na ibibigay sa akin. Your will be done, not my will be done. Ang ganda, no? Diyan paraan na yan, you starve the demon, no? Pinagutom mo yung demonyo. Galing po ito ni Monsignor Rosete sa ating conference sa UST. So, ang dami pong natutunan ko dito, mga kapatid, na gusto kong i-share sa inyo. And then, from isolation, belong to a faith community, no? So, sasali tayo sa mga Single for Christ, for example, Youth for Christ, Paris Youth Ministry, maging aktibo tayo. Hindi tayo ginawa ng Diyos na mag-isa. Even Him is Trinitarian. Even the Lord is Trinitarian, a community. No? So we are the image and likeness of God, mga kapatid. So belong to the faith community. Belong to a faith community. Kailangan kung may talent ka sa pagkanta, i-present mo yung sarili mo. Gusto kong maging member sa choir. Kung magaling ka logical yung reason mo, pwede ka sasali sa Catholic Faith Defender, no? At kung meron kang tinatawag ka sa Ministry of Exorcism, pwede ka mag-case officer. Okay? Belong to a community. Don't isolate yourself to the community. It feeds the demon. Okay? Mabusog ang demonyo kung mamumuhay tayo sa takot. Trust in Jesus. So manalig tayo ni Kristo. Jesus, I trust in you. Whatever circumstances, whatever difficulties I am facing now, Jesus, I trust in you. Sa pamagitan niyan, yung absolute trust to God, magugutom yung demonyo. Amen? Yung magical thinking or superstition, trust in Jesus and trust also to His church. No? So, proseso yung healing. Proseso yung liberation. Yeah? Proseso yung conversion. Trust in the Lord and trust also to His church. Para ma-starve yung demonyo, para magutom yung demonyo. Yung narcissistic and arrogant ka, be obedient. Follow the words of the gospel. Follow the words of the church, the teachings of the church. Be obedient.
Yan. Magugutom yung demonyo. So, yung being judgmentalism, do not judge, no? Sa pamagitan niyan, mga kapatid, sa pamagitan nito, pagutumin natin ang demonyo, no? So, increase your faith, increase our trust to Jesus, and embrace the sacrament, magugutom yung demonyo. No? Let us, starting tonight, let us starve out the demon. Amen! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!